O ano daw ang dahilan kung bakit po kayo'y na-floating status ng 6 na buwan? Ang dahilan nila may naraw yung pasok ng production. Bakit hindi po kayo naghanap ng ibang trabaho dun sa Hindi, ang 6 na nakalagay doon buwan? sa memo, pag naganap ka ng sideline, hindi ka pa dadala ng 2,000. Sa mandatories, SSS, kinakaltasan kayo, hinuhulog po ba nila? Nagpamili nga sila eh. Gagamitin na namin itong ano nyo, pang-abono sa et cetera ng kumpanya. Tama ba yung ganon? Maaaring makulong po yung may-ari ng kumpanya ng 6 na taon dahil po sa paglabag sa Artikulo 315 ng Revised Penal Code at hiwalay na 6 na taon para po doon sa paglabag naman sa Social Security System Law pag hindi nagre-remit ang employer para sa SSS contribution ng manggagawa. Lumapit po ko sa hashtag ipabitag mo para masolusyonan po yung problema ko regarding po sa pag-uploading ko ng 6 na buwan. 19 years na nagtatrabaho sa Furniture Contractory Corporation. Naka-assign sa production bilang machine operator. Na-floating po ako ng 6 na buwan tapos hindi ko alam anong kadahilanan. Ang nakalagay po doon sa natanggap namin sulat ay extend po uli kami ng 3 buwan kasi mahina po ang production. Pinapabalik po ako ng January 3, 2024 pero ayoko na kasi po marami na akong kautangan, hindi kailangan ko na mabayaran. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo upang matulungan ako ni Sir Ben Tulpo para makuha ko pa yung mga perang dapat makuha ko pa sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Makakasama natin ngayon dito sa studio si Joseph Demeterio. 19 years, tapos bigla siyang fin-loating ng 6 months. So, ngayon ka lang na floating? Opo. Ay, matagal. Regular ka ba sa trabaho, sir? Yes, ma'am. Anong trabaho mo ron? Para machine operator po ako. Machine operator. operator. So, ano mga produkto po ng inyong kumpanya? Mga ma'am, center table, cabinet, sala set. So, mga furniture Opo. O ano daw ang dahilan kung bakit po kayo'y na-floating status ng 6 na buwan? Ang dahilan nila raw, mahina eh. Mahina raw yung pasok ng production. Eh, siyempre, ang inaano ko, ma'am, merong mga mas bago sa amin kaysa sa kami, matatagal na. Tapos, isa kami papasukin sa loob ng opisina. Alas, 10 yata kami. Lahat ng nagsalita ng gano'n na kinausap, gusto nila magpabayad na. Kasi, siyempre, sa 6 months nga naman, ang tagal nun eh. Kagaya ko, nangungupahan ako. May bayad tubig ilaw, alas 6,000. Saan ko bubunutin yun? 2,000 lang yung pinapadala sa akin. Tapos, nag-aaral pa yung mga anak ko. Bakit hindi po kayo naghanap ng ibang trabaho dun sa Hindi, ang nakalagay doon sa memo, pagka hindi ka naganap pa ng sideline, hindi ka pa dadala ng 2,000. Pero ano nangyari dun sa company na pinagtatrabahuan mo simula na nagka-pandemic hanggang ngayon? Eh, nag-ooperate pa naman, sir. Kaya lang Pero hindi... kamusta yung mga tao, yung production, dumami ba, humina ba? Ikaw, kasi ikaw din yung gumagawa. Anong nakita mo dun? Sumingit talaga, sir, kasi nagbawas ko. Pinapirma po ba kayo ng kahit anong, kasi may mga ganong setup eh. Minsan pinapapirma eh. Nakatanggap ka ba ng May- pera or ano? May yung- natanggap ka ba kahit konti? Ang nakatanggap ko lang yung pinapakas-advance nila sa amin na 2,000 monthly. Ay, hindi ito parang allowance, Hindi pala kundi cash allowance. advance. Oo, Parang Cash advance, utang eh. pa nila. Oo, utang pa nga. Parang sabi Utang, nila yun eh. Pagka bumalik daw ako, Kaltas pa sa'yo. kakaltas pa sa akin. Ikakalta sa sweldo mo. Eh kung nakikita nating nalulugi talaga yung kumpanya, eh bakit hindi mo na lang talaga alisin ng tuluyan Kaya to? nga, yun ang ano- Para makamove on at Mas makahanap pa ng ibang maganda na trabaho. magkaroon ng proper termination Let si people tatay go. para magkaroon na ng maayos na proseso si tatay sa pag-alis. Pag once na na-clear na siya, pwede na siya makahanap ng ibang trabaho dapat. Yun na nga eh. Pero Ma'am yung Tonet, mahirap I was kasi siya about to say nga pinaibig. na, mabait naman pala kasi may 2,000 binibigay. Pero yung pala, Cash Narinig ko, advance Cash pala. advance. Advance Utang mo pala. yun. Parang seguridad nila, ginagawa nila. Parang dyan ka lang, steady. Sa akin ka pa rin. O huwag ka maghanap buhay. Gutumin mo muna yung sarili mo. Pautangin kitang 2,000. So pagkasyahin mo sa isang buwan yung 2,000, mali ata yung ginagawa nito ng kumpanya. oo. Pero sir, nabasa namin, no, nabalitaan namin na pinapabalik kayo. Ano naman pong kwento doon? Ay, ako talaga, kasi sa tagal ko dyan, di ba? Hindi man maganda yung ano nila eh, yung trato nila sa aming mga empleyado eh. Sa tagal ko na nag-live, ako magdo 20 years. Eh, ba't pa ako babalik kung lulukohin din naman at papahirapan din nila ako? Sa mandatories, SSS, kinakaltasan kayo, hinuhulog po ba nila? Kung maniniwala kayo sabihin ko, nagpamili nga sila eh. Sige, kakaltasan namin kayo ng SS. Eh, gagamitin na namin itong ano nyo, pang-abono sa
et cetera ng kumpanya. Tama ba yung ganun? Parang sa kanila lang ang punto eh. Oh, grabe Kami ang kawawa eh. naing ni sir dun sa kanyang kumpanya. No? Pero ma'am, gusto ko natin makita yung SSS na hulog. Tingnan nga po natin. Ganyan itsura ng 19 years na hulog. Meron So, talagang bako-bako. wala. Sa anong taon ka nagsimula sa 2004 company? ako, sir. 2004 ng August. Hindi, alam ko April yun eh. Ah, okay. So, mukhang butas-butas nga po. Oo. Tama ba? Walang 2004. bayad yung kanyang butas-butas yung 2004. Ayun. Tapos medyo- kailan ka floating? Sir, alam ko June 3 yata yun. This year. Oo. Itong 2023 ang Apo. floating. Pero tuloy-tuloy ka ba nagtatrabaho? Kunwari, may mga zero na April 2020, May 2020 until June. Oo, Tapos tuloy-tuloy meron yan, din sir. Jan, Oo. Feb ng 2022. Ikaw lang ba yung nagsusustento sa mga Naghahanap anak? buhay. Hindi, aminin ko na sa inyo, sir. May anak na akong may trabaho. Pero hindi naman ako aasa palagi doon, di ba? At paano sa akin pa rin eh. Hindi, huwag na natin yung sa'yo bilang ama. Yun yung dapat Naiparating niyo po masuportahan. ba dun sa company yung mga concern niyo? Ay, alam ko man, nakakarating yan kasi isa ako sa... Hindi, pero nasabi niyo ba, ikaw mismo humarap kayo sa HR, sinabi niyo na, may kulang yung SS ko, ganito, ganyan. Nasabi mo ba lahat ng mga problema mo sa kanila? Hindi ko naman nasabi, sir, pero marami nang nagreklamo So, sa... hindi. Oo. Hindi mo siya nasabi. Pero nakikita ko na meron talagang kulang. Merong iba. Siguro maganda, no? Itanong natin kay ang ating resident lawyer na si Attorney Batas Mauricio. Ano po gusto nyo itanong sa amin ngayon dito sa ipabitag mo kay Ben Tulfo? Sir, ang tatanong ko lang, kung ano mangyayari sa desisyon ko na gusto ko na lang magpabayad sa kumpanya, hindi na ako babalik sa kanila. Makakuha ko na lang dahil separation nga- pay. Aha, alright. Medyo masaya po kasi yan dahil pagka po ganyan ang sitwasyon dyan, lilitaw po yan na magiging parang voluntary resignation po kayo. Oo. Iliwanagin lamang po natin batay sa pagsasaliksik ni Atty. Batas Mauricio na pagka ang isang manggagawa, siya mismo, kusang loob, voluntaryo na nagbitiw sa kanyang tungkulin, may wala po siyang tatanggaping separation pay. Pwera na lang, mga kapatid, pwera na lang kung ang pag-alis sa kumpanya dahil naka-floating o dahil hindi na binibigyan ng trabaho at dahil hindi binibigyan ng regular na sahod. Ang tawag po dyan, sa floating na yan, ng ating Korte Suprema sa napakaraming kaso, hindi na pinagtatrabaho, hindi binibigyan ng sahod, hindi pa nire-remit ang tamang mga kontribusyones sa ahensya ng gobyerno, yan po ay illegal dismissal. Kung hindi man actual, constructive illegal dismissal. Yung pong actual illegal dismissal, sasabihan ka, tumigil ka na sa pagtatrabaho, ayaw na namin sa'yo. Yung constructive, floating, sa kabila namang walang dahilan ng pagpa-floating, lalo't higit kayo po'y nagtatrabaho na ng 20 taon sa kanila. Ano ang remedyo ng isang manggagawang kagaya ng nagpapabitag kay Ben Tulfo ng kanyang suliranin? Well, sa pananaw po ni Atty. Batas Mauricio, kailangan nyo na pong magsampa ng kaso sa National Labor Relations Commission illegal dismissal at pagkatapos ng payment of non-remittance of SSS and other government contributions. Yun po ang unahing hakbang diyan po sa National Labor Relations Commission. Saan po ba yung kumpanya ninyo, ang main office? Sa Mandaluyong po, sir. Hindi dito po sa National Labor Relations Commission, diyan po sa Banawe Street, Quezon City. Magtungo po kayo ron at wala po kayong babayaran, papupirmahin po kayo ng mga dokumento at pagkatapos, pakikialaman na po yan ng ating Department of Labor sa pamamagitan ng National Conciliation and Mediation Board. Pagka-areglohin kayo, kung hindi magka-areglo, didiretso na po yan sa kasuhan, yan sa NLRC. Ang magiging tanong po nyo, pwede ba akong umalis na? Opo, maliwanag po. Maliwanag po, pwede na kayong umalis. Hindi na kayo pinagtatrabaho, hindi pa pinasasahod. So may problema ang kumpanya ninyo. Attorney, actually, tatanong ko lang din kasi nakausap ng aming bitag staff ang inireklamong furniture company at ang sabi daw ay hindi raw sila interesado sumagot ng tawag dito sa bitag at sila na lang dalawa ni Joseph mag-uusap sa opisina. Anong masasabi niyo, sir, dito? May malaking kalokohan yan. Ang hinahanap po dito sa ipabitag mo ni Ben Tulfo, pagkakaroon ng maganda at mapayapang pag-uusap upang mapagkasundo ang magkabilang panig at pareho magkamit ng kalutasang sinasangayunan ng magkabilang panig. Pero pagkaganyan, gagamitin po ng bitag. Ipabitag mo ni Ben Tulfo ang buong puwersa ng bitag team, pati na po ng batas
upang madala sa tamang hukuman at hindi na lamang makasuhan sa NLRC kundi makasuhan pati sa ating mga hukuman. Estafa po kasi yung pagkuha ng pagbibigay ng sahod ng kumpanya, pagkaltas ng kanyang SSS contribution at pagkatapos hindi inire-remit. Maaring makulong po yung may-ari ng kumpanya ng 6 na taon dahil po sa paglabag sa Artikulo 315 ng Revised Penal Code at hiwalay na 6 na taon, 12 taon na po yan, no? Para po doon sa paglabag naman sa Social Security System Law na nagtatakda ng hiwalay na parusa pag hindi nagre-remit ang employer para sa SSS contribution ng manggagawa. So kasuhan po natin, pagka ganyan na sinasabi nila, nagmamagandang loob na nga ang ipabitag mo ni Ben Tulfo, naghahanap ng solusyon. Pagkatapos ganyan ang maangas na sagot, bigyan natin ng maangas na bigwas, sampahan ng kaso itong mga taong ito. Ang pinakamaganda po dyan, kailangan nyo na pong magtuloy sa National Labor Relations Commission dyan sa Banawe. Pagkagaling po nyo rito sa ipabitag mo, kung wala mga ibang gagawin, para maumpisahan po at tututukan po ng bitag team, ipabitag mo ni Ben Tulfo ang inyong pagrereklamo upang makatiyak tayo na makakamtan nyo ang katarungan sa pamamagitan ng ipabitag mo ni Ben Tulfo. Okay po? Ako po, Maraming salamat po sa inyo. Ayun ang sabi ni attorney, no? So, sundin na lang yung sinabi niya. Talagang mukhang may nilabag itong company pagdating dyan sa pagbibigay ng yung mga benefits or if not, yung mga dapat mong makuha. Especially, ang dami nga, kagaya ng sabi ni attorney, maraming nagkakaproblema dyan sa floating status. No? Again, uulitin ko na ang dahilan kung bakit nakikipag-usap ang bitag para magkaroon na maayos na panig o dalawang panig yung pinapakinggan. Hindi lang panig mo, kundi panig ng kabila. Pero ang nangyayari dito is ayaw nila makipag-usap dahil hindi daw interesado. Doon pala makikita mo na kung paano tinitignan ng isang employer or isang company ang kanilang mga empleyado. Hindi binibigyang halaga. Pwede natin ipasilip din ang kanilang business permit, no? Oo, dyan sa munisipyo ng Mandaluyong. Yes. Kaya patingnan natin kung talagang ito ba kasi sa tingin natin, lumalabag na to sa hindi pagbigay ng mandatories, sa ginagawa nila sa kanilang empleyado. Pero dun sa sa SSS sa hindi pagbabayad, no, yung ang daming kulang doon sa SS mo sa nakita natin Pwede ka kasi magsampa ng kaso dito mismo sa ating SSS. No, matutulungan ka namin diyan kung paano ka magsasampa. Ang kailangan natin is i-xerox ng iyong payslip. May mga abogado din po sila dyan na pwede pong umano doon. Pwede ni attorney, uulitin ko lang na talaga maraming nagkakaroon ng problema dito sa floating. Kasi yung nangyayari is parang yung ibang company, imbis na gamitin nila yung floating na para, for example, ayusin man yung kung ano man yung problema ng company pansamantala at bigyan na maayos na mensahe yung mga tao nila para kunwari kung hindi man babalik, may maayos na paghihiwalay. Hindi yung tipong na ginagamit yung floating na parang okay, para makatipid, sige gamitin natin yung floating tapos kung kailangan na natin, balik natin Nagagamit sa maling paraan. Yes. Or baka naaabuso. Baka hindi yun dapat nasagot. Baka dapat mas in-explain na lang na tumigil ka muna na lang sa trabaho instead na i-floating. Pero Sir Joseph, naintindihan ko rin yung point mo kanina na gusto mo na lang matanggap yung dapat matanggap. Pero sir, sa NLRC or sa DOLE po, doon ko kasi mas mapoprotektahan kayo ng mas maayos. Sila po ang magbibigay sa inyo ng sample computation, kung ano yung dapat sa'yo, para hindi ka rin maabuso. Magkakaroon ka kumbaga ng guidance din. Sila kasi magiging eksperto doon kung ano yung dapat sa'yo. Doon tayo sa kumpanya, no, may lang kami. Ang bitag po ay hindi anti-business. Maganda nga po yan, nag-ano ka ng negosyo dyan sa isang lugar kasi kita yan tulong yan sa komunidad, trabaho para sa komunidad. Pero pag tinawagan kayo sa bitag, hindi yun para para kuhanin, bigyan kayo ng karapatang marinig yung panig ninyo. Ang dahilan ng pagtawag ng bitag ay para hingiin yung panig ninyo. At hindi para gisahin kayo. Gigisahin namin kayo kung may problema kayo. May mali. Yun lang naman yun. Kung may mali kayo, kung may hindi kayo ginagawang tama o hindi pagtrato sa mga tao nyo na tama, doon kami medyo magtitingin at magfo-focus para magkaroon ng maayos na usapan. Kasi syempre mahirap naman na ito yung tingin nyo sa tao, ito yung trato nyo sa tao, dapat kailangan baguhin. Which is the purpose of talking to the different companies as well. Yung pag-uusap naman doon sa company, kagaya na nga ng sabi ng aking co-host na si Bitag Tonet, na hindi kami anti-business. Again, hindi kami anti-business. We support business. Bitag Multimedia Network is also a business itself. And meron kaming business framework na sinusundan. At
Yun naman but again, what composes a company? It's people. Yung mga tao ay ang mga nagtatrabaho para mabuhay ang kumpanya. Ang ginagawa ng boss, of course, is to dare to regulate everyone and siya yung minds, yung concept, yung maker ng company. Pero then again, hindi mabubuo ang isang organisasyon kung wala ang mga tao. Kaya kailangan dapat maganda ang trato natin sa mga tao, sa mga nasa ibaba. Kasi kung hindi natin kung hindi ganun ang perspektibo natin or tingin natin sa ganun na bagay, then magkakaroon tayo talaga ng problema pagdating sa business, no? Sir Joseph, maraming salamat sa paglapit sa Bitag, sa hashtag ipabitag mo. Tuluyan namin tututukan ito. No, kami ni Bitag Tonet, Bitag Tatum, at yung mga staff pa namin na nagbubuo ng Bitag. No? Salamat din sa inyo, ma'am sir. Sa inyong lahat. Maraming salamat. Hinggit sa sumbungan, imbestigahan. Ano mga reklamo na bibigyan ng aksyon at solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan? Tulong at serbisyo may tatak. Tatak Bitag, tatak Ben Tulfo, tatak hashtag ipabitag mo.